Samantala ay matagal ding namangha si Jiang Churan bago bahagyang kumunat ang kanyang noo. Totoong napakahalaga raw ng mga 9th rank artifacts, ngunit kapag masyadong marami ang hawak ng isang nilalang ay nagiging napakahirap kontrolin ang tunay na kapangyarihan ng bawat isa nito. Sa kanyang pangangin ay halos hindi raw kayang ilabas ni Li Yunxiao ang buong lakas ng alinman sa mga sandata na pagmamay-ari nito, kaya nakakapanghinayang lamang na pinili itong gamitin ni Li Yunxiao ng sabay-sabay. Dagdag pa niya na kung ikukumpara si Li Yunxiao kay Lu Qingdian kanina na buong pusong nagamit ang dragon artifact nito, ay wala raw sinabi ang ating bida. Sinang-ayunan naman agad iyon ni Ruan Hangyo, pero nabanggit niya na sa dami nito ay siguradong sapat na ito upang makagawa ng isang maliit pero sobrang makapangyarihan na formation. Wala naman naging pagtutol si Jiang Churan sa nabanggit ni Ruan Hangyo, ngunit alam naman daw nila pare-parehas na hindi madali na humanap at gumamit ng formation, lalong-lalo na kung mag-isa ka lamang. Kakailanganin raw ng napakalaking soul power para may segawa ang isang formation, kaya tanging ang mga high-rank alchemist lamang ang nakakagamit ng ganon sa gitna ng labanan. Bumalik ang tagpo sa entablado at doon ay sabay-sabay bumagsak ang mga sword artifact ni Li Yunxiao sa palibot ni Lu Qingdian. Kasunod naman nun ay bigla itong nagliwanag ng napakalakas sa lahat ng direksyon, at pagkatapos nun ay maririnig ang sigaw ni Li Yunxiao na binabanggit ang isang sword formation. Tinawag niya itong Nine Heavens Moon Embracing Sword Formation, at ang lakas nito ay mabilis na kumalat sa buong lugar. Para bang sakam nitong nilalamon ang nakapaligid na spiritual energy ng langit at lupa habang marahas na nagpapakawala ng napakalakas na sword chi. Ang kapangyarihan ng sword formation ay napakalaki, kaya maging ang mga martial artists sa paligid ng entablado ay nakaramdam ng matinding panganib. Marami sa kanila ang literal na nakaramdam na parang pumuputok ang kanilang balat habang nagsimulang damaloy ang sariwang dugo mula sa kanilang mga katawan. Hindi nila maintindihan kung paano nakalalabas ang sword chi kahit may defensive barrier sa paligid ng arena. Para sa ilan ay sapat na ang panunood lamang sa laban upang malagay sa panganib ang kanilang buhay, kaya napilitan silang mabilis na ayusin ang kanilang cultivation upang labanan ang pressure. Samantala sa lugar ng mga upuan ay isang elder ang seryosong nagsimulang maghambing ng sword formation ni Li Yunxiao sa 9th sword formation ng kanilang sect na kilala sa buong mundo. Ngunit kahit ang kanilang sikat na sword formation ay tila mahina kumpara sa Nine Heavens Moon Embracing Formation ng ating bida, kaya hindi niya maiwasang magtaka kung paano naging posible na hindi pa niya ito kailanman nakita o narinig. Isa pang elder ang namangha at inamin na maging ang sword formation ng kanyang sariling sect na itinuturing niyang pinakamalakas ay mas mababa pa rin sa Nine Heavens Moon Embracing Formation. Gayunpaman ay napansin nilang hindi pa nito naaabot ang tunay na sukdulan ng kapangyarihan nito dahil napakababaw pa ng cultivation ni Li Yunxiao upang mailabas ang buong potensyal ng formation. Ang 9 na espada ang kasalukuyang limitasyon ng formation, ngunit kung malalampasan pa nito ang kasalukuyang antas ay magiging tunay na nakakatakot ang kapangyarihan nito. Sa kasalukuyan ay nasa 6-star Martial Supreme Realm pa lamang si Li Yunxiao, ngunit kung makararating siya sa Martial Sovereign Realm at lalo na ang tugatog nun ay halos wala ng sinuman sa ilalim ng langit ang makakayang humarap sa ganitong sword formation. Lalong namangha ang lahat dahil ang kakayahan ni Li Yunxiao na sabay-sabay gumamit ng napakaraming 9th rank artifacts ay nagpapakitang mayroon siyang napakalaking resources na sumusuporta sa kanyang cultivation. Bukod dito ay batay sa ipinakita niyang talento ay tila halos tiyak na makararating siya sa Martial Sovereign Realm balang araw. Kung magpapatuloy siyang lumago sa ganitong bilis ay posibleng maging isang maalamat na figure siya na makakapantay pa sa reputasyon ni Ao Changkong. Samantala nagsimulang makaramdam ng matinding panganib si Ron Xiang. Sa sandaling iyon ay naging napakalakas na ng sword formation, kaya halos hindi na siya makagalaw. Batid niya rin na kung tuluyang bumaba ang 9 na espada mula sa himpapawid ay maging ang kanyang dragon scales ay maaaring hindi kayanin at tuluyang maging pulbos ang kanyang katawan. Dahil dito ay sumabog mula sa kanya ang isang galit na dragon roar habang naghahanda siyang harapin ang nakapangangilabot na sword formation. Ang normal na mga braso ni Ron Xiang ay biglang nagsimulang magbago at naging napakalalaking dragon claws na naglalabas ng isang mapanglo at sinaunang kapangyarihan. Ang nakapangangilabot na mga kuko ng True Dragon ay mahigpit na kumuyam at isang napakalakas na alon ng puwersa ang biglang sumabog mula sa mga ito upang sapilitang harangin ang sword formation diagram.
Agad namang napansin ni Leon Xiao na tila nakuha ni Ron Xiang ang mga Dragon Claws bilang isa na namang gantimpala mula sa kanyang mga Dragon Secret Treasure. Kaya naman tinanong niya kung ito ba raw ang natanggap niya nang tulungan niya si Demon Lord Shang sa Songyang City. Matapos itanong iyon ay mapanghamak niyang pinaalalahanan si Ron Xiang na gamitin na rin ang 2 pares ng Dragon Horns na ginamit nito noon dahil nasisigurado niyang hindi biro ang sword formation na kanyang isinagawa. Wala namang naging tugon si Ron Xiang sa mga sinabi sa kanya bagkus naglaho lang siya ng napakabilis at sa isang iglap ay nakawala siya mula sa pagkakakulong ng sword formation. Galit na galit siyang sumugod kay Leon Xiao habang buong yabang na sinasabing higit pa sa sapat ang 3 Dragon Secret Treasures na hawak niya. Hindi na raw kailangan ng pang-apat pa kaya wala raw dapat ipag-alala sa kanya ang ating bida. Maya-maya pa ay direkta na nga niyang sinugod si Leon Xiao gamit ang isang Dragon Claw na halos kasing laki ng kanyang mukha. Hindi rin nagpahuli si Leon Xiao gayong imbis na umatras ay sumalubong pa ito habang hawak ang 2 makapangyarihang artifact. Hindi naman napigilan na mapasinghap sa paghanga si Ruan Hangyo dahil nagawa raw ni Ron Xiang na makatakas sa pressure ng sword formation gamit lamang ang ilang Dragon Artifact. Dahil dito ay lalo niyang naunawaan kung bakit ang mga taong nagtataglay ng Dragon Bloodline ay tila naaakit sa mga ganitong kayamanan na parang mga patay gutom na nilalang. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang nagbanggaan muli ang kanilang mga atake at bawat isa sa kanilang pinapakawalan ay walang nagpapadaig. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalakas si Ron Xiang kaya naging seryoso na rin si Jiang Churan mula sa kanyang kinatatayuan. Ayon sa mga sinaunang alamat kapag nakumpleto ang lahat ng 9 na Dragon Secret Treasures ay maaaring muling magkaroon ng anyuang isang sinaunang True Dragon at bumalik sa mundo. Bagamat maaaring pinalabis lamang ng mga alamat ang tunay na epekto ng mga ito ay sapat na iyon upang ipakita kung gaano kahalaga ang 9 na Dragon Secret Treasures. Kung makukuha rin ni Ron Xiang ang Dragon Whisper na nasa kanilang pagmamay-ari ay halos wala ng sinuman sa nakababatang henerasyon ang makakapigil sa kanya. Samantala ay iwinasiwas ni Leon Xiao ang Thousand Autumn Tyrant Saber upang salubungin ang mga pagsugod ni Ron Xiang. Gayunpaman ay hindi niya lubos na maasahan ang kapangyarihan ng Saber dahil hindi pa niya ito ganap na makontrol ayon sa kanyang kagustuhan. Sa bawat paggamit nito ay napakalaking dami ng primordial chi ang nauubos mula sa kanyang katawan at kapag samobra ay maaari siyang mawalan ng lakas hanggang sa wala nang matira sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang may naalala si Leon Xiao. Umatras muna siya ng bahagya sabay agad na kinuha mula sa World God Monument ang bagay na pinakagusto ng mga kagaya ni Ron Xiang. Natigilan naman agad si Ron Xiang nang makita ang misteryosong bagay dahil naramdaman niya agad na ito ang Dragon Artifact na nakuha ni Leon Xiao sa Alchemy Tower. Marahan itong kinontrol ni Leon Xiao gamit ang talim ng Saber at agad na nagbago ang aura nito. Sa paglabas ng aura nito ay hindi na nagduda pa si Ron Xiang gayong sigurado na siya na isa nga ito sa mga Dragon Secret Treasure na hinahanap niya. Ang matindi pa doon ay tila mas malakas ito kaysa sa mga nasa pagmamay-ari niya kaya lalong nanaig ang kagustuhan niyang makuha ito. Dahil naman sa matinding kasakiman ay lalong naging desperado si Ron Xiang na makuha iyon at buong lakas na sumugod gamit ang kanyang Dragon Claws. Muli namang sinalubong ni Leon Xiao ang pagsugod ni Ron Xiang ngunit sa pagkakataong ito ay simple lamang ang ginawa niya na pag-atake. Para bang kusa niyang iniaabot ang Dragon Artifact kay Ron Xiang pero ang pinagkaiba lamang ay gamit niya ang kanyang Sword Artifact. Makalipas ang ilang sandali ay may isang Saber Barrier ang biglang hamarang sa paparating na shockwave. Kasabay nito ay lumitaw sa talim ng Saber ang 3 sinaunang Maha characters na naglalaman ng isang soul attacking technique na nakaukit sa Dragon Bone Pearl. Sa sandaling tumama ang pagsabog ay biglang nahilo at natuliro si Ron Xiang habang tuluyang nanigas ang kanyang katawan. Ang Dragon Bone Pearl ay nahulog mula sa kanyang katawan at mabilis na bumalik sa kamay ni Leon Xiao. Kung hindi naging labis ang pagkahumaling ni Ron Xiang sa Dragon Treasures ay hindi magiging ganoon kadali para kay Leon Xiao na magtagumpay sa isang pag-atake lamang. Samantala ay naging seryoso ang mga mata ni Lu Qingyan habang may bahid ng pagnanasa niyang pinagmasdan ang Dragon Bone Pearl. Ramdam niya mula rito ang pamilyar na presensya ng isang Dragon Secret Treasure at tila nagiging masigla ang Dragon Bloodline sa loob ng kanyang katawan dahil dito.
Lalo namang naging mapait ang ngiti ni Jiang Churan dahil sa dami ng kakaiba at pambihirang kayamanang ipinapakita ni Leon Xiao. Bawat isa ay tila mas nakapangangilabot at mas hindi kapanipaniwala kaysa sa nauna kaya hindi nakatakataka kung bakit buong lakas niyang itinatago ang mga ito. Napatanong naman ulit si Jiang Rubing kung panalo na ba raw si Leon Xiao pero walang sumagot sa kanya. Sa kabilang banda naman ay biglang naniga si Ning Qiu nang makita ang kakaibang tindig ni Leon Xiao. Bumuo kasi ang ating bida ng isang saber sail gamit ang kanyang mga kamay at nagsimulang magsagawa ng ilang sinaunang galaw. Para sa mga walang sapat na kaalaman ay para lamang siyang sumasayaw ng walang malinaw na dahilan ngunit para sa mga nakauunawa ay agad na nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding pagkagulat. Naging seryoso si Jiang Churan dahil tila ang galaw na iyon ay kasunod ng naunang teknik ni Leon Xiao at maaaring tuluyang itulak ang kapangyarihan ng Thousand Autumn Tyrant Saber sa isang antas na hindi pa nito nararating. Sa kalangitan sa ibabaw ng arena ay unti-unting nabuo ang malabong anino ng isang dambuhalang corpse beetle bago ito dahan-daang bumaba. Agad na natulala ang lahat dahil tila isang artifact spirit ang lumitaw sa himpapawid. Marami ang nakakita na ng artifact spirits noon ngunit hindi nila maunawaan kung paano nagkaroon ang isang ito ng ganoon kalinaw at napakalaking pisikal na anyo. Samantala ay napangiwi si Jiang Rubing habang nakakunot ang noo dahil para sa kanya ay napakasagwa at nakapangangilabot tingnan ng artifact spirit na iyon. Malinaw na isa itong higanting corpse beetle at para sa karamihan ay napakadiri nitong artifact spirit. Habang nananatiling tahimik si Ning Qiu ay naguguluhan siyang napatingin kay Leon Xiao. Sa kabilang panig ay malamig na nakatitig si Leon Xiao kay Ron Xiang habang tahimik na binibigkas ang sinaunang mantra ng Thousand Autumns at Soul Common Saber. Agad na naniga si Ning Qiu nang mapagtanto niyang ginagaya ni Leon Xiao ang kanyang Soul Common Melody at ginagamit ang saber bilang espada upang may siguro ang parehong konsepto. Kasabay ng pagbagsak ng saber ay sumugod mula sa kalangitan ng higanting corpse beetle at nagpakawala ng dambuhalang blade projection diretso kay Ron Xiang. Ang blade realm ang kapangyarihan ng mga batas at ang soul attack ay nagsanib sa iisang nakapangangilabot na pag-atake na naglalayong durugan si Ron Xiang hanggang maging abo. Sa matinding takot ay agad na tinipon ni Ron Xiang ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang salagin ito ngunit sa isang iglap ay bumagsak ang kanyang buong katawan sa lupa kasabay ng pagbagsak ng anyo ng corpse beetle. Sumabog sa buong lugar ang nakakasilaw na liwanag saber light habang matagal na nanatiling tulala si Ning Qiu. Bagamat iba ang saber intent ni Leon Xiao sa kanyang Soul Common Melody ay kahangahangang magkatulad ang konseptong nakapaloob dito at malinaw na taglay nito ang isang malabong anyo ng Soul Common Intent. Namangha rin si Jiang Churan dahil alam niyang maaaring kopyahin ang isang teknik ngunit ang martial intent ay hindi ganoon kadaling maunawaan. Lalo pa siyang naguluhan nang tanungin niya kung si Ning Qiu ba ang nagturo nito kay Leon Xiao. Hindi naman makapagsalita si Ning Qiu dahil kung itatanggi niyang tinuruan niya si Leon Xiao ay hindi niya maipapaliwanag kung paano nito natutunan ang magaspang na bersyon ng kanyang Soul Common Melody. At kung aamin naman siya ay lalo lamang lalalim ang mga pagdududa ni Jiang Churan. Samantala ay sabik na naghintay si Jiang Rubing at nais malaman kung patay na ang halimaw na si Ron Xiang. Unti-unting napawi ang liwanag sa arena at lumitaw ang isang napakalalim na hukay. Maging ang mismong arena na isang profound artifact ay tuluyang sumabog at naging abo. Maya-maya ay may sumagot na sa tanong kung saan ayon kay Ning Qiu ay siguradong malubha ang pinsalang tinamo ni Ron Xiang ngunit hindi pa ito mamamatay dahil ang Dharma Body na pinagsanib sa isang True Dragon Secret Treasure ay higit na mas matibay kaysa sa mga ordinaryong demonic body. Gayunman ay maaaring naging turning point na ng laban ang pag-ataking iyon dahil ang tunay na tanong ay kung gaano karaming primordial chi ang natitira kay Leon Xiao upang ipagpatuloy ang laban. Maging ang ating bida ay aminado na hindi pa rin sapat ang pag-ataking iyon upang tuluyang patayin si Ron Xiang. Kaya naman huminga siya ng malalim at muling nagpakawala ng panibagong alas. Ang World God Monument ay direktang lumipad mula sa kanyang kamay at muli ay isa na namang makapangyarihang profound artifact ang ipinakita niya. Sa pagkakataong ito ay wala nang nagulat dahil tuluyan nang namanhid ang lahat sa sunod-sunod niyang ipinapakitang kayamanan. Subalit hindi rin kapanipaniwala ang katotohanang nakaligtas si Ron Xiang sa naunang pag-atake kaya pinag-usapan iyon ng mga manunood.
Samantala ipinadaloy ni Leon Xiao ang kanyang teknik sa World God Monument at agad itong nagbago ng anyo bilang isang maliit na bundok na dumulog diretso sa itim na hukay. Isang kislap ng pagkagulat ang dumaan sa mga mata ni Jiang Churan dahil bagamat kapwa makapangyarihang profound artifacts ang World God Monument at ang iba pang hawak ni Leon Xiao ay malinaw niyang nararamdaman ang pambihirang katangian nito. Hindi nagtagal ay direktang bumagsak ang World God Monument sa hukay at nagdulot ng marahas na pagyanig sa buong lupain. Umuga ang mga bundok at lupa na nasa malapit na para bang babagsak na ang buong Red Moon City. Agad naman na nagbago ang ekspresyon ng lahat dahil ang lakas ng pag-ataking ito ay hindi mas mababa sa naunang pag-atake. Hindi nila maunawaan kung anong uri ng halimaw si Leon Xiao dahil kahit isa lamang siyang 6-star Martial Supreme ay taglay niya ang lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa isang 6-star Martial Sovereign Realm. Sa kalagitnaan naman ng pagkagulat ng lahat ay biglang sumiklab ang isang sinag ng liwanag mula sa hukay at tumalbog pabalik ang World God Monument. Bahagyang hamina ang spiritual energy nito kaya agad itong itinabi ni Leon Xiao. Ngunit kasunod nito ay isang dumadagandong na pagsabog habang isang nakapangangilabot na dragon breath ang bumulusok paitaas sa kalangitan. Ang hukay ay tila naging langga ng isang dragon na mabigat na humihinga. Lalo pang natulala ang lahat ng mapagtanto nilang hindi lamang nakaligtas si Ron Xiang matapos salagin ang dalawang makapangyarihang atake kundi lalo pa itong lumakas. Agad namang napansin ni Lu Qindian ang presensya ng isa na namang Dragon Secret Treasure at hindi niya maiwasang isipin kung talagang balak ni Ron Xiang na tipunin ang lahat ng siyam na Dragon Secret Treasures. Samantala habang hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Lu Qindian ang tanawin ay naging malalim naman ang boses ni Jiang Churan. Alam niyang ito na ang huling pagbabago ng anyo ni Ron Xiang dahil ramdam niya ang matinding pagkasunog ng Dragon Bloodline nito at malinaw na may mga kapintasan ang paraan ng pagsasanib ng mga Dragon Secret Treasures. Sa kasalukuyan ay umaasa na lamang daw si Ron Xiang sa kapangyarihan ng sarili nitong Bloodline upang sapilitang pagsamahin ang mga kayamanang iyon. Mayroon man itong iba pang kayamanan sa katawan o wala ay hindi na ito makapagsasanib pa ng panibagong Dragon Secret Treasure dahil kapag ipinilit pa nito ang isa ay hindi may iwasang tuluyang gumuho ang katawan nito. Lalo namang dumilim ang ekspresyon ni Ning Qiu dahil napansin niyang sa bawat pagsasanib ng isang Dragon Secret Treasure ay tila bahagyang gumagaling ang mga pisikal na pinsala ni Ron Xiang. Kaya hindi niya maiwasang isipin kung paano pa matatapos ang laban na ito kung ganun ang mga alas ng kalaban ng ating bida. Sumang-ayon din doon si Jiang Churan dahil tunay ng isa itong malaking suliranin ngunit hindi niya nakikita ang anumang takot sa mukha ni Leon Xiao kaya nasabi niyang mukhang wala pa sa sukdalan ang nakikita nilang lakas nito. Hindi niya lubos maisip na nanatili pa rin itong kasing kalmado ng simoy ng hangin na para bang hindi man lang naaapektuhan ng napakalaking banta sa harap niya. Maliban na lamang kung taglay niya ang ganap na kumpiyansa sa kanyang sarili ay imposibleng magkaroon siya ng ganoong kapanatagan. Iyon ang kapanatagan ng isang taong dumaan na sa hindi mabilang na pagsubok sa buhay at sa hinaharap ay tiyak na magiging higit na nakapangangilabot ang magiging paglago ng taong ito. Sa kanyang paningin ay maaari na niyang sabihin na si Leon Xiao ang magiging pinakamalakas na nilalang sa buong mundo kung mabubuhay pa ito ng kahit isang dekada lamang.